Now, let's proceed. Okay? What if hindi graph ang binigay, kundi equation? Paano naman sasagutan yun? Okay, para sa problem na yan dapat may tatlo tayong criteria o tatlong paraan para malaman natin kung continuous or not. At ito yon. Okay, tingnan natin sa ano, hindi ko pala nagagamit ang pen tab. Okay, may tatlo lang tayong ginagawa para ma-identify natin kung continuous or not. Para natin masabi na continuous, okay? Continuous ang ating graph at a specific point, okay? May tatlo tayong criteria. Number one, si f of c exists. Ibig sabihin ng f of c, direct substitution. May sagot daw dyan. Kapag kinuha natin yung limit of f of x as x approaches c, exists din. Okay? And kapag equal si number 1 at saka si number 2. Okay? Kapag equal si f of c at saka si limit of f of x as x approaches c. Okay? Yan lang. Kapag merong hindi nasunod dyan, kunyari di nasunod to, ibig sabihin, discontinuous siya. Okay? Example, number 2, hindi siya na-approve. Hindi siya sakto, hindi siya pwede sa number 2. Discontinuous na siya. Okay? Basta may isa lang dyan sa tatlo na hindi nag-satisfy, okay? Ang tawag doon ay discontinuous, hindi diretso-diretso. Okay? Okay. So, let's proceed to the next slide. This one. Okay. Ang question sa number 1 is determine if f of x equals 3x minus 1 is continuous or not at x equals 1. Tinatanong sa atin kung diretso-diretso daw ba, okay, yung graph natin at x equals 1. Paano masagot yon? Using the three criteria. Number 1, f of c exists, meaning pag dinirect substitution ko ba, okay? Anong lalabas? Tingnan natin dito sa 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 board. Ang question, 3x minus 1. Tinatanong kung diretso daw ba siya at x equals 1. Ayun ang question, di ba? Diretso-diretso ba siya at x equals 1? Tignan natin. Una, yung f of c. Ibig sabihin, direct substitution. 3 times, anong value ng x? 1 minus 1. 3 minus 1 equals 2. So, ibig sabihin sa criteria number 1 natin, siya ay exists. Ibig sabihin, check ang number 1. Number 2, okay? Number 2, kapag ba nilagyan ko ng limit symbol yan, limit of 3x minus 1, okay? As x approaches to 1, okay? Pag ganyan, polynomial, direct substitution, 3 times 1 minus 1, it's 2, exists. Third step, is number 1 and number 2 equal? At kapag equal sila, ibig sabihin, correct din yung number 3. At kapag wala na lahat sila, tama, ibig sabihin, our function is continuous at x equals 1. Ganun lang siya kasimple. Okay? Okay. Next. Number 2. For number 2, as you can see, ang problem natin at x equals 0. Diretso-diretso ba siya at x equals 0? Okay? Yan ang sa board na ang sagot. Pero titingnan natin sa whiteboard kung paano. Okay, ang problem natin is x squared minus x. Liitan nga natin ang ay tama na pala yan. X squared minus x minus 2 over x minus 2. Ito yung function natin. Tinatanong kung continuous daw ba siya at x equals 0. Okay, first step, okay, f of c. At ang f of c natin ay f of 0. Ibig sabihin direct substitution. 0 squared minus x minus 2. Kapag sa step 1 wala kayong gagawin, direct substitution lang talaga. Okay? Over 0 to, minus 2 over 0 minus 2. Okay? Equals negative 2 over negative 2
which is 1. Ibig sabihin sa step number 1, the value exists. Step number 2, lagyan natin ng limit symbol. Limit of x squared minus x minus 2 over x minus 2 as x approaches 0. Question, ano ba yung ginagawa natin kapag rational function? Ano lang ba ang bawal? Kapag zero ang denominator. At kapag hindi zero ang denominator ang ginagawa natin, direct substitution. So gagawin natin dyan, 0 minus 2 over 0 minus 2. The answer is negative 2 over negative 2 equals 1. So ibig sabihin, step number 2 is also correct. Third criteria is number 1 and number 2 equal. If yes, kapag equal sila, so meaning it is continuous. Okay, our function is continuous at x equals 0. Clear? Okay. Now, what if this is the problem? Ayan. Tingnan niyo po problem natin ha. Same equation. X squared minus x minus 2 over x minus 2. Diretso-diretso ba daw siya at x equals 2? Yun yung question. Anong first step natin? Direct substitution. Wala tayong gagawin. The direct substitution lang natin. So, 2 squared minus 2 minus 2 over 2 minus 2. Okay? Hindi nyo na kailangan mag-solve dyan. Kasi ano bang bawal sa rational? Bawal maging 0 ang denominator. At kapag naging 0 yan, ang sagot ay undefined. Okay? So, f of 2 is undefined. Okay? Nag-e-exist ba siya? Hindi. Hindi natin alam kasi nga undefined. So, sa criteria number 1, X na siya. So, ito ay discontinuous. Okay? Our function is discontinuous at X equals 2. Sir, kailangan pa ba mag-proceed sa step 2, step 3? Hindi na. Ba't nyo pa mapahirapan sarili nyo sa step 1 pa nga lang, mali na. Okay? Clear? Ayan, clear. Now, let's proceed on a next example. Okay, kayo na bahala. Post nyo to kung gusto nyo. Post nyo. For example number 1, the question is our function continuous at x equals 1 if our function is x squared minus 2x plus 1 over x minus 1? Anong rule kapag rational function? Bawal maging 0 ang denominator. Okay? So, number 1 step, f of c exists. So, ang denominator nyo dyan, papalitan nyo lang ng 1 minus 1. Kapag nag-fail siya sa number 1, okay, ibig sabihin, discontinuous na siya. Okay, sinabi ko na yung sagot. So, for that example number 4, the answer is discontinuous. Why? Doon pa lang sa first step, X na siya. So, discontinuous na siya. Okay, for step number 5, step number 5. For next example, let's practice. Ngayon, okay? Tingnan natin. Kapag direct substitution, magiging 3 minus 1. Okay, bigyan ko na kayo ng idea. Dahil nasabi ko din sa rational function. Tignan nyo lang yung restriction. Doon pala sa step number 1, restriction na agad yan. Bawal lang, ano ang bawal sa loob ng radical kapag even yung root? Bawal ang negative. Okay? Pag magiging 4 minus 1, so 3. Ibig sabihin, pwede siya. Okay? Ganun siya. Okay, for your quiz. Okay ha, may quiz dito sa video. Okay? Ano, ilang minuto? Sa Mark 17 may video. Ay may quiz. Okay,